yun. Oh, yun na nga mga idol. At tayo mamamasyal muna. Kabukas yung pinto natin dun sa ano. Kasi pag dun tayo expo, ayun na nga mga idol, tayo magkwentuhan muna kasi nga ganito po yun, lalo na sa mga pauwi ng Pilipinas. Kung kayo ay uuwi ng Pilipinas, huwag nyong stressin ang sarili nyo. Medyo sandstorm ngayon, huwag kayong may stress sa sarili ninyo. Ayan, hayaan nyo lang mag-flow tayo ngayon. Dahil sa mga requirements na hinahanap na ganun, wala pong ganun na hinahanap, hindi po totoo. Yung hinahanap si ganito, hinahanap si ganun, hinahanap ang diploma, hinahanap daw ng Jesus, wala pong katotohanan yata yung mga yung ganun. Dahil na-experience ko ngayong umuwi ako galing bakasyon. Oo nga pala, nag-iisang buwan na tayo dito sa Dubai, galing bakasyon ako. Nung umuwi ako sa Pinas, wala akong verified contract, wala akong OEC. Hindi po ako nagpa-verified contract, hindi ako nag-OEC dito sa Dubai, hindi. Ang ginawa ko po nung pabalik na lang ako ng Pilipinas, doon na lang inano ko yung verified contract at saka yung OEC. Saan ko kinuha? Doon mismo sa airport. Kasi talagang mahirap talaga yung ano natin, internet, yung online, talagang minsan talagang yun na nagkakaroon ng problema, hindi tayo makapasok. So wag natin i-stressin yung sarili natin. Ang mangyayari niyan, punta kayo ng Polo Owa. Kung palipad na kayo, doon lang kayo sa Polo Owa. Sila makakasagot lahat ng problema ninyo, dahil napakabait po sa Polo Owa. Sa totoo lang, wala po akong nakita ngayon na kabastusan o galit o yung maghahari-harian sila. Wala po, hindi po totoo yung ano yun, yung iba kasi talaga exaggerated yung magkwento na ganito, ganun. Siguro nakakaranas sila ng mga ano, pero kailangan talagang gawin trabaho ng immigration. Pero nung ako na, hindi, kahit yung kasunod ko, hindi rin mabait din sila Talagang kailangan nilang hanapin si ganito, si ganun Hindi ganun Kaya lang nung ako na, sabi ko, Sir, ma'am, kukuha po ako ng OEC at magpapa-verify ng contract. Ganun lang ang sinabi ko. Sabi sa akin, oh sige sir, walang problema. Kinukwento ko lang sa inyo kinukwento ko lang to, dahil ito yung naranasan ko. Sabi ko, opo sir, kukuha lang po ako. Ma'am, si ma'am yun. Ma'am, shoutout po sa'yo, maraming salamat sa'yo. Hindi ko nakuha yung pangalan mo Dapat iano ko yung pangalan mo, dahil sa sobra, ang bait mo ang bait mo sa akin. Hindi sa akin, ito sa mga nakapila, ina-assist mo sila. Ano siya, yung payat na babae na maliit. Ang buhok niya medyo hindi naman kahabaan. Yun yung nag-asikaso sa akin at nag-assist. Sabi ko sa kanya, ma'am, kukuha po ako ng OEC saka verified contract. Hindi ko po ma-open kasi dito sa ano ko, sa cellphone, yung online nyo.
Sige sir, ganito lang yan, o. Ayan, o. Tinuro niya sa akin. Inopen niya, meron po ba kayong account? Ito, kako, meron na. O, yun na. Siya na nagano. O, ito lang sir, o. Medyo ano. Sabi ko ba, bakit sa ano? Sa cellphone nyo, na-open nyo, sa amin hindi. Pero yun ang pagkakasabi ko. Siguro sir, nagkakaproblema lang talaga sa ano natin. Ayun, pagkatapos nun, ayun na nga mga idol, ganun na. Binerify niya yung contract ko. Sabi niya sa akin, ang tanong, sir, dito pa rin po ba kayo babalik sa inyong dating trabaho sa Isuzu? Sabi ko, oo, dyan po. O, sige sir. Okay na yun sir. O, eto na yung OEC nyo sir. 5 minutes. Tapos na. Ganun lang, binigay sa akin. O sir, ito yung kopya nyo. I-print ko na ng 2 at 3. Kiniprint niya 3. Para hindi na kayo mag-xerox doon sir. Kasi pagdating nyo sa immigration at paglagpas nyo, sabi sa akin, nandun naman yung tax refund nyo. Kita mo very well informed. Kumbaga in-inform niya kung ganun. Sabi niya sa akin. So wag nyo kalimutan yung tax refund nyo, dahil kasi ito kukuhanin nila, isa nito yung OEC nyo, saka yung yung boarding pass. Yun ang kailangan, dahil para makuha nyo yung tax refund nyo na 550 pesos. Ay sige ma'am, salamat po. Tapos sabi ko talaga sa kanya, kung may dala lang talaga akong pandesal o tinapay o bread o sandwich, binigay ko sa inyo kasi syempre para sa ano lang din nila, makakain sila, ganun na. Kasi ang tao pag nakakain yan, magandang ang mood yan ganun sa umaga, kailangan mong makakain ng husto at para maganda ka magtrabaho. Kaya yun mga idol, ganun na nangyari sa aking pagbalik dito sa Dubai. So walang hassle, hindi ako nagkaroon ng mga hassle, hindi ako nagkaroon ng mga kung ano-anong chechi-burechi na hinanap na mga ganito. Kahit dun sa mga nag-visit-visan, mga nasa harapan kong pila, talagang tinitingnan ko kung paano sila nagtatanong. Pagtatanong naman nila maayos. Tapos naibibigay naman ng mga nasa harap ko yung requirements na sinano nila. Mga konting requirements lang, hindi yung mga Tapos yung isa tinanong na, narinig ko, sabi niya, so visit visa ka? Sabi niya, yes ma'am. At nagsabi siya ng totoo, visit visa. Siguro babalik ako mga after a month, sabi ng gano'n. 2 months. Kasi yung visa ko 3 months sabi niya. So susulitin ko na ang pagbabakasyon at mag-ano na rin ako doon. Yun ang pagkakasabi niya. So sabi niya, siguro after 2 months, 3 months, baka bumalik ako sa Pinas, sabi niya. Dahil guys, sayang naman yung visa, yung stay mo na 3 months. Yun, naging honest siya. So yun na nga mga idol, yun lang na naikwento ko sa inyo na nangyari sa akin sa Bureau of Immigration ng Pilipinas. Bureau of Immigration, tama. Na nagtatanong sila, so mababait naman sila, halos naman naging mabait. Hindi, ibig sabihin mabait. Ganun. Gentle lang pala dito. Tapos, ito lang ang first time ko naranasan yung sapatos natin. Tinatanggal na pala. Ngayon ko lang naranasan yun. Sa tanang ng buhay ko na pumila ako doon sa immigration. Papakita ko sa inyo yun, yung video niya. Ito yun. Papakita ko sa inyo kung paano ko tinanggal yung sapatos ko. Pero binibidyohan ko lang yung yung sapatos ko. Tinatanggal talaga. Talagang sabi ko, first time ko lang naranasan to kako.
Kaya yun ang naging nangyari, na smooth naman ang ating paglabas dun sa immigration ng Pilipinas, lalo na dun sa yung pagpasok. Ay, pag ano pala yung tinatanong naman yung Emirates ID, meron naman nagtatanong doon sa atin sa Pilipinas. So pinakita ko lang yung Emirates ID ko sa cellphone. Yun lang, yung pag nakapila ka, mahaba ang pila, maraming tao, marami nang lumalabas talaga, maraming pumapasok. Yun nga lang talaga, pag lumalabas ka ng bansa natin, nakakalungkot talaga. Ito yung pangalawang beses kong naramdaman na malungkot, ganun. Wala tayo kasing choice kundi magtrabaho, lumabas ng bansa para sa ating pamilya talaga. Yun ang choice natin Dito tayo sinuwerte, dito tayo hindi naman yumaman, dito tayo talaga binigyan ng blessing ni God na araw-araw talaga na binigay ni God sa atin na ganitong trabaho. Multitask nga pala ang trabaho ko rito, driver, messenger, ganun, reception, minsan tagabilang kami ng truck, inventory ng truck. Yun ang pinakamahirap namin trabaho, yung mag motor pool yung sa truck, kasi nga medyo mainit, talagang kailangan namin ng resistensyang malakas. Kaya kung makikita nyo, ito yung truck na binibilang namin. Ay, kita ko rin sa inyo yan, pero hindi lahat na video na yun ang ginagawa namin. Tama, kasi bawal na ipakita. Kaya ito tayo mga idol, ano lang tayo, trabaho lang. So yung mga nakaka-relate dyan, lalo na yung trabaho nyo, sabihin nyo napakahirap. Wala naman talagang trabaho na hindi mahirap. Yun nga lang, nagtrabaho ka tapos may ano yun may isang baka sabihin napaka-bias ko yun na lang, ayoko na lang mag-comment. Kumbaga, trabaho lang tayo para sa pamilya. Ayun na nga, tapos yung pumanaw na nga ang aking kapatid, sumalangit nawa ang iyong kaluluwa, brother. Minsan namimiss ko yun, si Kuya John, ang aking kapatid. Kumbaga, alam niyo yung nasa aeroplano ako pala, kwento ko sa inyo. Umiiyak ako nung nasa aeroplano. Talagang pero tas nagtatalokbong ako ng kumot, tas umiiyak ako. Ganun pala yung pakiramdam mo, yung pag may namatayan pala na talagang akala ko napaka-strong ko na, yung pala hindi. Ngayon ko lang nailalabas to, dahil nga kasi hindi ko mailabas noon. Talagang sobrang ko noon, yung bang yung sobra yung pinagdaanan mo na napaka talaga. Kaya isa kapatid kong yun kumbaga hindi ko naman masasabing malungkot na masaya, naging na ako, tinanggap mo, accept mo na siguro yun na talagang way ni God para sa kanya, na siguro nasa heaven siya ngayon, masaya siya ngayon doon. Wala na siya masyadong problema, wala na siyang problema dito sa Pilipinas, sa mundo, ganun, mundo ng tao. Ayun, mundo ng tao nga pala, Kumbaga, sabi ko na sa kapatid ko, bantayan mo na lang ako, bro, bantayan mo ako. Tapos papasalamat ako kay God. Salamat God, thank you.
na kahit paano, hindi kahit paano, imbaga talagang alam nyo, lagi ako nagdarasal ng taimtim kay God. Sa totoo lang, very powerful ang pagdarasal. Sa totoo lang, kahit wala kang pera, magdasal ka, one click, may bibigay sa'yo ang Diyos. May bibigay sa'yo ang Diyos at gagawa siya ng magandang paraan para sa'yo, para magkaroon ka ng ganito. Yung pinoproblema mo, in one click, nandyan na agad ang sagot ni God para sa'yo. Ang dami kong pinagdaanan, pero pinagdaanan ng hirap, sobra. Pero pag dinadasal ko na, nagdarasal na ako talaga ng taimtim, talagang naibibigay agad sa akin ni God. Kaya nga, kahit nagpapasalamat pa rin ako sa kanya. Hindi pa rin, nagpapasalamat ako lagi sa kanya. Kung wala akong makakain, laging sabihin ko, salamat po God sa blessing. Kung wala akong pera, sasabihin ko, salamat po God sa blessing. May na-encounter naman tayo ng ganun na lang, gawin nyo lagi mga idol. Sabihin nyo, salamat po God sa blessing. Lalo na pag maraming naiinggit sa'yo, sabihin mo lagi, salamat po God sa blessing. Ako yung taong tamang inggit. Oo, ganun din ako na tamang inggit. Bakit? Maingit ako sa kanya, pero sasabihin ko sa sarili ko, bakit siya kaya niyang gawin? Ako naman, ganun din eh. Why not? Di gagawin ko din. Ganon dapat. Ganon dapat ang mentality mo. I-compare mo yung taong yun sa'yo. Sabihin mo, bakit itong taong to kaya niya, nagawa niya, yumaman siya, bakit ako hindi ko ba kayang gawin yun? Gawin mo din. Kumbaga, yun ang maging inspirasyon. Ganun yun. Diba? Ayan, ako sana napunta yung ating usapan. Nasa immigration na yun, nasa kahirapan, nasa lahat. Ganda naman ng bahay na yun. Kaya ito mga idol, maging masaya lang tayo at maging lang tayo sa buhay natin, maging kontento. Sobrang kontento sa buhay. Kaya ipapasyal ko kayo ngayon dito sa ating kwentuhang OFW. Medyo malayo itong lalakbayin natin mga idol. Kaya ito, kailangan ko magsalita rin sa inyo para hindi kayo mainip. Pero ang kwentuhan na ito ay talagang totoo, makatotohanan to. Hindi ito mga hindi ito yung mga hindi makatotohanan na katulad sa TikTok. Yan po talaga hindi makatotohanan, mga tanong. Wala po yata naging totoo sa TikTok. Mga pinapanood nyo, ganun, hindi totoo. Puro kalokohan na magpapasaya sa'yo, ganun. Lalo na yung mga mag-asabi sa inyo na ganito ang yun yung lagi ngayon yung nauuso yung mga requirements ng Pilipinas. Yung lagi ngayon may mga nagbibigay ng mga kung ano-anong impormasyon. Isa gusto ko sabihin sa kanila, kayo kaya umuwi ba to araw-araw? Kumbaga ganun no? Umuwi ba kayo linggo-linggo? Bakit alam niyo yung requirements? Hindi naman kayo umuwi ng linggo-linggo. Hindi pa bukas yung ating global village.
October o November baka mabukas, mag-open tong Global Village. Ayun na nga mga idol, ito na nga, doon na nga tayo sa mga requirements. So yung mga tao nagsasabi ng mga informasyon na yan, medyo di masyadong pinaniniwalaan, ganun. Kumbaga, try naman nila na umuwi linggo-linggo sa Pinas para malaman nila kung ano yung requirements talaga. Sa atin naman umuwi naman tayo na wala naman nagiging problema. Kwento-kwento lang kasi nila yun. Nababasa lang nila, ito na yung requirements ng Pilipinas. So pagdating wala, hindi naman pala Ang pinaka-requirements talaga yung e-travel pass. Mga pala, yun pala talaga kailangan mong kumuha, e-travel pass. I-type mo lang yun. Sandstorm, ayun na, lakas. So ito na yung sandstorm mga idol. Dadaan tayo sa Maalikabok na daan, tingnan nyo. Dito pala kitang kita kung gaano na yung sandstorm. Yun na nga mga idol, ganoon na lang. Ito. Kapag pag uwi kayong Pilipinas, ay i-relax nyo lang yung utak ninyo na wala namang hanapin na si ganito, si ganun, si ganyan. Tapos yung verified contract hindi rin hinahanap. OEC hinahanap talaga. Doon lang mga sa inyo sasuggest. Kung wala kayong OEC talaga, doon kayo doon lang kayo sa Polo OWA, doon na lang kayo kumuha. Tutulungan kayo ng Polo OWA sa totoo lang. Mababait sila doon sa airport, sa terminal, kahit sa terminal na may Polo OWA. Punta lang kayo doon. Kasi sa Terminal 1 ako ng Pilipinas. So punta ako ng Polo OWA bago ako pumasok sa sa palace. Magbo-boarding ka na yun bago ako pumasok doon. Mauna yung Polo OWA makikita mo ron. Malaki yun, malaking letra, Polo OWA. Doon, dumiretso kayo doon. Tapos sasabihin nyo lang, nakapila na kayo, tapos pasok nyo, pila lang kayo doon, nandun sa may counter doon, maliit lang counter nila, pila kayo. Sabihin mo lang, ma'am, kuha po ako ng OEC, saka verified na rin po ako ng contract, baka po pwede. Ganun lang. Sa inyo rin naman kung paano nyo i-approach yung magandang approach sa sarili nyo. Kung magmamatapang kayo, wala, yari kayo. Baka dapat maging rin kayo, calm down, baby, calm down. Ganun, kailangan. So hindi na natin i-edit tong na to, tong kwentuhan natin na to. Walang edit, dire-diretso yan dire-diretso. Baka kasi sabihin nyo gumagawa lang ako ng istorya. Hindi po, naranasan ko kung paano umuwi ng Pilipinas. Wala akong kinuhang OEC dito sa Dubai, wala akong kinuhang OWA, ganun. O OWA, yung verified contract, hindi ako nagpa-verified contract dito. Sa totoo lang, hindi. Then pagkatapos nun, yung e-travel lang kinuha ko. Yun lang. Tapos screenshot ko lang yung e-travel. Pagkatapos ng screenshot, hanapin lang din yung, kasi nandun yung mo,
hahanapin sa immigration dito sa Dubai, hahanapin talaga yun. So pagkatapos nun, di nakalabas, labas na ako. Then pagkalabas, pagdating sa Pinas, ito pa pala, pagdating mo sa Pinas na lalabas ka ng immigration ng Pinas naman, palabas ka ng Pilipinas, ay sobrang dali na naman yung bago nila ngayon para na rin silang sa e-gate pass dito, parang yung passport lang igaganon mo sa dito sa immigration ng Pilipinas. Medyo naranasan ko ngayon doon na sa immigration ng Pilipinas, sobrang dali na at paglabas mo ng immigration, ang bilis, sobrang bilis. Ito lang masasabi ko pala na matagal yung bagahe, yung luggage natin, yun ang pagpasaysahan nyo na talaga, sobrang tagal talaga. Wala na tayong magagawa yata doon na dahil nga kasi syempre pa nila yun so iikot sa may conveyor, gano'n. Talaga namang matagal. Ganun din naman dito sa talagang matagal yung luggage. Inabot din naman ako ng halos 30 minutes dito. Dun sa atin sa Pinas naman halos 1 oras ang inabot naman ako na para makuha ko yung mga luggage ko. Yun lang naman ang naging ang naging hassle pala. So, okay lang yun. At least hindi naman yung hassle na maging kung ano sa pagtatanong. Hindi naman ganun. Nandito na tayo. Malapit na tayo mga idol. So mamaya babalik ulit tayo. Pagdating sa parking, i-post ko muna yung natin. Ito pala yung American University. Ito po puro rito, Dubai Knowledge, tawag dito, college, mga university, itong area na to. Ito yung American University ng Dubai. Yan, nasa kaliwa ko. Dito malaki ang eskwelahan dito, mga university. Grabe, yan laki. Sobra. Ito mga university yan. Lahat yung nakikita ninyo. Institute of Management Technology. Tapos yung Amity University, Dubai, makikita nyo yun Amity. University of Dubai, Amity, yan, nakikita nyo, no? Yan, Amity. 40 lang. Huwag masyado mabilis, baka naman huwag ka magmadali, taxi, at baka ikaw ay ito, university. Sa kanan ko naman siya.
Dito susundin mo naman ang speed limit. Pag di ka sumunod dito, yari ka. Ayun na tayo, pupuntahan natin yung building na yun ng alang bangko. Hindi ko na sabihin ko anong bangko. Isasubmit lang tayong dokumento. Ganda rito mga idol, tanyo naman. Desert. May mga ano dyan eh, camelyo. Andyan mga camelyo mamaya nandyan. Tingnan natin si camel mamaya. Diyan tayo dadaan. Para naman makita nyo yung kapaligiran ng Dubai. Kung gaano kaganda at kalinis at kaluwag ng traffic. Tingnan nyo naman. Walang kahasel-hasel sa traffic pag bumibiyahe tayo ng mga long drive. Long drive to mga lodi, long drive. Kumbaga dahil itong long drive na to, ilang minuto na inabot. 30 minutes sa 45 minutes. Walang traffic yun. Tapos ang takbo natin nasa 100 lang. 100 km per hour. So yun ang takbo lang natin. Hindi tayo nag 120. Although pwede naman mag 120, dun lang tayo sa safety, sa 100 para walang speed, camera speed. Oops, andito na tayo, magpa-park na tayo mga idol. Park na natin ang ating security. Uy, nakita ko na nga eh. Document submit pa, 2 minutes only. Sinabi na nga eh. Ikaw naman oh. Pinakita ko na nga sa'yo eh. May isasubmit eh. Kasi importante to, itong dokumento na to. Okay. Una. Sasubmit lang natin to. Diyan lang kayo. Three minutes.
Oh, okay. Tapos na, sabit lang. Ganun lang, tapos na. Diba? Tapos, ito. Ay, hindi abot. Okay. Let's go ulit. At tayo'y maglalakbay uli na ng pagkalayo-layo. Sabi ko sa iyo, 2 minutes lang, bye-bye. O, diba? Sabi niya sa akin, why very quick? Of course, it's very quick, no? What to do? Oh, moron, no? So sometimes, no, cannot do anything about this, no? So how can I do things if I cannot do everything for the very quick? What to do, my friend, brother? It's anything, everything happen, no? It's very quickly. Only quick, no? So I want to meet you Indiana girls, no? In Filipina Indiana girls talking. So sometimes we can meet, maybe. Where are you? Siguro kung napapanood nyo yun yung ano. Ako napanood ko kasi siya minsan eh. Ano, gumagano din yung dila niya sa non maram nagdor, no? Sara, no? No? Ya. Ano ka? Ya. Kumain ka na ba? Ya. Awesome mo. Ya. Iyo. O ya, tumawid ka. Dito tayo dadaan sa pinakamalaking highway ng Dubai. Ito yung pinakamaluwag at pinakamalaki na highway na dadaanan natin, Express Road. Ito ang disyerto nga pala, mga idol. Dito sa disyerto na to, marami tayong makikitang camel. Yung mga camel na yan, nandyan lang yan sa tabi-tabi. Ito mo, ano, disyerto. Tapos dito sa kabila, puro building. Ayun, mga camel, mga idol. Ayun sila, doon nagpapahinga. Kaya lang medyo malayo, hindi natin sila makikita. Parang magandang pumunta, no? Tingnan kaya natin, puntahan natin. Disyerto tayo, mga idol. Pinasyal ko muna kayo sa disyerto. Tapos sa inyo, mga building. Tapos sa kanan, puro disyerto. O, diba?
Ganyan kagaling ang lupa ng Dubai. Disyerto tapos ang daming building. Tingnan natin si Camel. Ayun, tingnan lang natin. Wala lang, titingnan lang. Let's see. Siyempre may konting pasyal lang ano. Hindi, puro tayo trabaho eh. Ito. Tingnan lang natin no, paano ang itsura. O yan. Walang Camel. Walang Camel. Gahanap tayo Camel. Lumubog tayo dun. Attention, keep the place clean for this. Ano pala to? Okay. Yung mga nagba-barbecue pala dito. Okay. Barbecuehan pala ito. Oh, baka mabulahaw tayo dyan. Hindi. Pwede ka palang mag ano dito, mag barbecue. Okay, now I know. Uy! Mali. No lang, nag-round trip lang tayo dito. May nakapaskil pala doon na pwede mag-barbecue. Yun pala yun. Okay. Ganun pala yun.
Tara, tayo uwi na muna. Tayo dadaan sa ano. Kaya pala ang dami ko nakikita mga siga. Yung apoy, parang apoy-apoy mga ano. Ito palang area na to, pwede ka parang mag-barbecue, mag-stay pag malamig. Oh! Ang galing. Nakakapag ano. Ang galing naman, galing-galing. Ay, nako. Nakakalungkot naman dito. O, tingnan naman ang itsura. O. Para lalo ako ma-homesick eh. Kita nyo naman ang itsura. Talagang disyerto. Ang luwag ano. Grabe, napakaluwag ng ano rito. Nandaan. So, sobrang luwag. Sheikh Zayed bin Hamdan Al Nahyan Street. Ah, okay. Ito pala yung Sheikh Zayed bin Hamdan Al Nahyan Street. Kaya kung gusto niyo mag-camping, ayun, dito pala, camping pala tawag. Dito, pwede mag-camping. Yun nga lang, huwag ka magkakalat. Ayun, may mga ano, tawag dito. Hindi lang kasi makikita sa camera yung ano eh. Parang mga uling. Mga bato-batong nakaganon lahat na ano. Sa banda rito, banda dyan no, yung ano, isa pang train na ginagawa ngayon ng Dubai. Ito yung ano, bullet train, pero hindi siya bullet train, alam ko eh. Ito yung tagusan na, kumbaga, ng malalayong lugar. Kaya itong train na to, connecting, parang connecting na sa ano, kukonekta sa Qatar, Saudi, yun ang pagkakaalam ko. Nakakasakay kami ngayon lahat dito, pero hanggang doon lang kami sa mga boundary ng ayun, Abu Dhabi pala, o Abu Dhabi, Ajman, Ras Al Khaimah. Inikot niya yung 7 Emirates. Oh, yung sa mga baguhan na
ngayon lang napunta sa Dubai, puntahan nyo po ito. Napakagandang lugar po nito, sobra, na pwede kayo mag-camping talaga. Gahanap tayo ng camel eh. Saan yung mga camel? Ayun, may nagka-camping naman. Wala yung mga camel. Hindi natin makita kung nasan. Baka nandun yun sa mga dulot-dulot. Ito ang tambayan ng mga camel, itong disyerto, mga lodi. Yung mga camel na yun, binibenta yun. Ito na yung pinaka maluwag na expressway ng Dubai. Ilang lane to, mga idol? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Grabe lane nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dito yung dito yung train, yung mga truck allowed sila dito. Pero doon sa kabila, hindi sila allowed na dumaan mga truck. Ganun ka-disiplina naman ang daan dito. Ito, pag dire-diretso na natin to, papuntang Abu Dhabi, Saudi. Yan, ito, itong daan na to, dire-diretso mo yan, idol. Mapupunta ka na ng Saudi. Long drive. Ito yung sinatawag naming long drive. As in long drive.
ng daan, ano. Sobrang luwag. Ito 6 lane na, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lane pa rin pala. Ganito mag-drive sa Dubai. Pahingahan ng mga truck. Layo, ano? Mga nasa 30 minutes pa tayo magdadrive. Yun ang pahingahan ng truck. Ay, ito pala yung hindi nyo makikita. Yung sa hindi dinadala pala yung sa mga may sakit na ano, alam mo na yung ubo natin na malaki na ano, doon dinadala yung mga malalala. Inihiwalay talaga yung mga malala sa mga minor. Nasaan pa tayo? Mga 30 kilometer pa ang ating tatakbuhin, mga idol. 30 kilometers. Wow. Ganda ng highway dito, no? Walang traffic. Pero pag merong aksidente, nagkaroon ng major accident dito, grabe na traffic dito. Yun lang ang magiging problema dito. Talagang as in grabe yung traffic. Muhammad bin Zayed Roads. Layo ng opisina namin, ano? Papunta po tayo ng opisina. Pabalik na tayo. Kaya minsan talaga masarap mag-drive.
minsan masarap talaga maging driver dahil nalilibot ko ang buong Dubai. Nakakalibot ka. Tayo dito. Galbar siya tayo. Para naman makita nyo yung city. Dito kasi highway. Nung drive to, grabe. Pero ganun din naman sa ano namin. Oops, 90. So 90 ka lang. Yan ang susundin mo. Once na hindi ka sumunod, ay may kalalagyan ka. Ayun, kakaliwanag kayo dahil dito. Dito sa roundabout. Tawag dito sa rotonda na to, roundabout. Ayoko magbukas na itong radyo. Kita mo ha. Oops. Tayo natin. Baka kasi mag-copyright tayo, sayang ang views natin. Lilima nga na nga lang ang viewers natin eh. 10 pala, bisa 10. Tapos makaka-copyright pa. Diyos ko, day.
Itong salamin ko, ano ito, sa araw. Pag magdidilim siya pag nagtapat, pag tinapat mo, kumbaga, ayan, mag-aano siya. Para ka rin nagsuot ng mga ano, mga sunglasses na Ray-Ban, Oakley, mga ganun. Wala siyang grado. Ano to eh, tag. Ayan, tag yan. Hindi makikita pero tag viewer. Tag. So nabili ko lang ng halos nasa mura lang naman itong tag. Nasa 30, mga 30,000 pesos. Nantok ako ah. Okay. Daming camera dito, grabe. Sa speeding. Pa rin tayo sa ito naman din, highway din to, kaya kukunti lang gumagamit nito, dinagdagan lang nila. Maximum speed limit 80. 80. Last signal na to. Ibig sabihin yung ano, signal lights. Ayun yung camel. Sticker na lang. Nakakita tayo, camel sticker na lang. Try kong kati. Ay ko. natin mamaya yan. Kanino ba yun? Maingay na sasakyan. Sa akin ba yun?
80. Okay. 100 ang limit. Camera speeding. Tips. Pag change lane ka, kailangan mo na lumingon ng ganun. Pag hindi ka lumingon ng ganun, mababangga ka. Sunod sila. Okay. Yun dapat, change lane, shoulder check. Ayan na, 1, 2, 3. Yun ang technique niyan. Then 1, 2, 3. Sabay change lane. Pag kinakuha nyo ang technique niyang, yung tips ko sa inyo na mag change lane, pasado kayo, sigurado. Ganun din sa kaliwa. Change lane. Ganun. 1, 2,
3, 4. Yun po ang number 1 tip na mag-change lane. Lalo na sa mag-aaral na mag-drive. 3 steps ng change lane. 4, 1, 2, 3. Change lane. Exit. Pag di tayo nag-exit, diretso na tayo Saudi, Abu Dhabi nun. Change lane. 1, 2, 3. Change. Shoulder check. Shoulder check lagi yan. Shoulder check. Ito rin, itong Expo Road. Ito Expo. May gasoline naman na doon sa loob. Okay. Change lane. 1, 2, 3. Shoulder check. Expo is Expo. Pati ng ulo ko. Shoulder check. Shoulder check. Industrial. Oh, di ba? Ang ganda ng tulay.
Walang mga squatter. Sa ating kaya kailan malilinis? Diba, ang linis. Uy, sige, magmadali ka. Kita nyo? Yan ang opisina namin. Kaliwa. Dito na lang. Medyo bawal na doon. Patayin ko na.